Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon. 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado at ngayon ay huling araw ng buwan ng January 31, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa loob na sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Gayon din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. PBBM tinabla mga sumisigaw ng persona ng gata kontra mga Chinese diplomat. Todo Balita. Vice President Sara naghahanda na sa second impeachment case. Todo Balita. Tito Soto dismayado sa Supreme Court ruling ng versus impeachment isinulong. Chacha. Todo Balita. Barsaga sasalang sa ethics sa February 3. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, 11 miyembro ng mafia family binitay sa China. Todo Balita. Sa balitang lokal, Pangasinan PNP nakibahagi sa committee meeting patungkol sa EMPO at anti-illegal drugs. Todo Balita. Isang high-value personality, kilalang rap artist at social media influencer, arestado. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Game 5 ng PBA Finals magiging madugo. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinanggal ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pwesto ang ilang opisyal ng Pampanga 2nd District Engineering Office dahil umano sa pangingikil at paghingi ng komisyon sa mga kontraktor ng mga proyekto ng ahensya. Ayon kay Dizon, may natanggap siyang ulat ng ilang opisyal sa naturang distrito ay humihingi umano ng hanggang 8% mula sa mga kontrata ng DPWH. Nakakakuha tayo ng report a few days ago na mayroong mga tao na DPWH officials sa District 2 District Engineering Office na nangingikil at humihingi ng porsyento up to 8% sa mga kontrata ng DPWH, dagdag niya. Dahil dito agad na inutos ni Dizon ang pagsibak at pansamantalang suspension sa mga opisyal ng Pampanga 2nd District Engineering Office na kinilalang sina Ranilo Magtoto, ang Chief ng Maintenance, Arnold Domingo, Engineer 3 ng Construction Section, at Jefferson Ginto, Engineer 3 rin ng Construction Section. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na pinaghahanda na ng kanyang mga abogado ang ikalawang impeachment case na maaaring isampa laban sa kanya matapos ang February 6. Ito'y matapos na ibasura na ng Supreme Court ang may pinalidad ang unang impeachment case na inihain laban sa Vice Presidente. Yes, yung mga lawyers, they've been preparing pahayag ni VP Sara sa kanyang pakikipag-usap sa mga miyembro ng Overseas Filipino Community sa The Hague, Netherlands, kamakalawa. Inaasahan na rin naman aniya nila na ang mga pagtatanggang i-impeach o patalsikin siya sa pwesto ay maaring magpatuloy taon-taon hanggang sa matapos ang kanyang termino. Aminado rin si Vice President Sara na inaasahan niyang mapag-uusapan ang impeachment kapag dumadalaw siya sa kanyang ama, si dating Presidente Rodrigo Duterte, na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Samantala, maring tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagan na ideklara ang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy sa bansa. Sinabi ito ni Palace Press Officer Tony Claire Castro kasunod ng umiinit na World War sa pagitan ng ilang Chinese diplomat at mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. No, ang sagot ko, sabi ni Castro nang tanungin kung sang-ayon si Pangulong Marcos sa panukalang ideklarang persona ng grata ang mga naturang opisyal ng China. Matatandang pinag-aaralan ngayon ng Senado kung maaari bang ideklarang persona ng grata o ipagbawal ng tumapak sa Pilipinas sa ilang opisyal ng Chinese Embassy. Matapos batikusin at questionin ang mga opisyal ng Pilipinas sa hayagang nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea.
Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa kanilang counterpart sa Cambodia para matumbok dito ang kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong-ang dahil sa paniwalang dito ito nagtatago sa kasalukuyan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang Pilipinas ay may extradition treaty sa Cambodia kaya't mapapadaling maibalik sa bansa si Atong-ang kung ito ay mapapatunayang nagtatago sa Cambodia. Gayunman sinabi ni Rimulya na kahit may matinding koneksyon at maraming pera si Atong-ang ay gagawin ang lahat ng paraan upang ito ay madakip ng gobyerno. Kahit anya walang extradition treaty ang Pilipinas, sa Timor-Leste ay naibalik sa Pilipinas si dating Negros Representative Arnie Teves dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Bukas si Senate President Vicente Soto III na suporta ng charter change o tsatsa sa oras na isulong ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Inihayag ito ni Soto matapos mabasa ang ilang bahagi ng naging desisyon ng Supreme Court na nagdideklarang unconstitutional ang articles of impeachment na inihain ng Kamara de Representantes laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, makikipagpulong siya sa susunod na linggo kay House Speaker Faustino Boji D. III para talakayin ang susunod na hakbang ng dalawang kapulungan kasunod ng desisyon ng Supreme Court na nagbabago sa rules of impeachment. Patungkol naman sa Congressman Barsaga, itinakda na sa February 3, araw ng Martes ang muling pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges kaugnay sa reklamo laban kay suspended Cavite Representative Kiko Barsaga. Ayon kay 4Ps PL Representative JC Abalos, chairman ng ethics panel, nagpadala na sila ng notice sa opisina ni Barsaga at tinanggap naman ito. Inaasahan anya ng committee ang attendance o pagdalo ni Barsaga at buong kooperasyon niya sa pagdinig. Matatandaan na inaprobahan sa plenaryo ng Kamara ang motion na magsagawa ng hearing at ipatawag ng Ethics Committee si Barsaga kasunod ng privilege speech ni Manila Representative Ronaldo Valeriano. Hirit ng kongresista, dapat na muling patawan ng suspensyon si Barsaga dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng Ethics Committee. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na wala pa rin inilalabas sa International Criminal Police Organization o Interpol na red notice laban sa puganting si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, karaniwan ay 3 hanggang 4 na linggo ang proseso sa pag-i-issue ng red notice. Hindi masabi ang matukoy ni Malyari kung bakit natagalang tugunan ang hiling nila noong pang November 23, 2025. Pero sabi ni Attorney Malyari, patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Interpol hinggil sa nasabing issue. Samantala, sinabi ni Malyari na makikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad sa Sweden para beripikahin ang impormasyong doon nagtatago ang dating mambabatas. Namayat na ang Pangulo dahil sa ilang araw na puro soup. Napagkain namayat na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video na ibinahagi ng Presidential Communications Office kung saan kausap ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kitang-kita ang pagpayat ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, tila namayat siya dahil ilang araw na ang pagkain niya ay soup lamang. Napayos ng kanyang doktor dahil na rin sa discomfort dulot ng sakit na diverticulitis. Dahil halos 3 hanggang 5 araw na soup lamang ang pagkain, kaya naman napapanaginipan na aniya ni Marcos ang steak na kanyang paboritong pagkain. Ayon sa Pangulo, ang bilin sa kanya ng doktor ay huwag munang kumain ng solid na pagkain para matanggal ang stress ng kanyang bituka, kaya puro sabaw lang ang pagkain. Subalit ngayon maari na anyang kumain ng solid food ang presidente matapos ang kanyang gamutan ng ilang araw at pag-inom ng antibiotics. Ibinunyag ni Senate President Vicente Tito Soto III ang naudlot na paglipat sa majority ng 3 senador mula sa minority bloc. Ginawa ni Soto ang pagbubunyag kaugnay ng paliwanag nito kung bakit hindi agad nila inalis kay Senator Amy Marcos ang chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations noong pumanit siya ng liderato sa kapulungan. Inaasahan umano nila na lilipat si Marcos sa mayorya, bagamat wala aniyang opisyal na payag mula kay Marcos na iiwan nitong minorya. Naghihintay pa rin ang Senate majority.
Ninilaw din ni Soto na walang kinalaman na hindi pagpirma ni Marcos sa Senate resolution kaya alisin sa kanya ang chairmanship ng naturang committee. Nagpasyaan niya sila sa majority caucus na dapat nasa mayorya ang mamumuno ng Senate Committee on Foreign Affairs, Foreign Relations na isa sa malagang committee at may mga nakabimbing tratado na kailangang aprobahang Senado. Bukod kay Marcos, sinabi ni Soto na kasama sinasahan nilang dilipat sa mayorya sina Senator Bongo at Robin Padilla dahil sa paninindigan bilang independyente ng Senado. Kasabay ng pagtaas sa jackpot prices sa loto, magtataas ang presyo ng ticket ang loto mula 20 pesos. Ito ay magiging 25 pesos na. Sinabi ng PCSO sa isang pahayag na layo ng hakbang na ito na magbigay ng mas kapaki-pakinabang na risk to reward ratio para sa mga manlalaro. Dagdag pa ng ahensya, inaasahang mas marami ang lalahok sa mga lotto draw dahil sa mas malalaking jackpot na magpapalawak sa pondong nalilikom para sa mahahalagang programang pangkalusugan, medical na tulong at serbisyong panlipunan para sa milyong-milyong Pilipino. Sa ilalim ng bagong struktura ng premyo, itinatakda ang minimum jackpot ng Lotto 642 sa 10 million pesos. Sa Mega Lotto 645 naman ay 15 million pesos. Sa Super Lotto 649 sa 25 million. Ang Grand Lotto 655 naman ay 45 million. At Ultra Lotto 658 ay 75 million. Hinatulan ng 20 pagkakakulong si Kim Kyun-hee, asawa ng dating Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol, matapos mapatunayang tumanggap ng mga suol mula sa Unification Church. Ayon sa hukuman, ginamit ni Kim ang kanyang posisyon para sa personal na interes. Tumanggap umano siya ng 80 million won o 56,000 US dollars na regalo kabilang ang Graf diamond necklace at ilang Chanel handbag kapalit ng business at political favor noong Abril hanggang July 2022. Inutos naman ng korte na ibalik niya ang 12.85 million won sa cash at kinumpiska ang diamond necklace. Ipinawalang sala naman ang dating First Lady sa mga kasong stock price manipulation at pagtanggap ng libreng opinion polls bago ang 2022 presidential election. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Posorubio. Ipinamahagi nung kahapon ang Social Amelioration Incentive sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, kasama ang barangay service point officers at child development workers mula sa ikalimang distrito ng Lalawigan, kabilang ang bayang ng Posorubio. Ang naturang pamamahagi ay mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Ang activity ay ginanap sa Ramon J. Gico Sr. Sports and Civic Center sa bayan ng Binalunan. Personal na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III kasama sina Vice Governor Mark Ronald Lambino, 5th District Board Member Nicolay John Louis Sison at Rosa Paga, gayon din si 5th District Representative Congressman Ramon Monching Gico Jr. ang nasabing aktibidad. Katuwang din sa pamamahagi ang mga opisyal ng mga bayan ng Lawak, Binalunan, Sison, kabilang si Mayor Kelvin Chan ng Posorubio, mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna naman ni Vice Mayor Maximiano Balelo. Ang nabanggit na insentibo ay pagkilala sa mahalagang ambag at walang sawang paglilingkod ng nasabing mga barangay frontliners sa kanilang komunidad at ipinaabot naman ni Mayor Chan kasama ang buong mamamayan ang taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan sa patuloy na suporta at malasakit sa mga frontliners ng serbisyo sa barangay. Matagumpay na naisagawa ng Gulayan sa Paaralan Program o GPP Technical Working Group ang 3 araw na evaluation at monitoring upang masiguro na ang naturang programa ay maayos at tuloy-tuloy na inapatutupad ng mga pampublikong paaralan. Layo ng programa at taunang patimpalak na magkatuwang na isinasakatubaran ng pamahalaan lungsod at ng DepEd Alaminos City Division na mas aktibong mapag-unlad ang mga school gardens upang may direktang access sa masustansyang pagkain ang mga mag-aaral, mabawasan ang kaso ng malnutrition at mas may taas ang kamalayan
ng mga mag-aaral at mamamayan sa kahalagahan ng pagtatanim ng gulay at pangangalaga sa kalikasan. Sa bayan ng Lingayen, laki bahagi ang Pangasinan Police Provincial Office sa ginanap na committee hearing patungkol sa Enhanced Managing Police Operations o EMPO at ng Anti-Illegal Drugs. Ang nag-preside ay ang Deputy Regional Director for Operations, si Police Colonel Emmanuel Reyes, kasama ang regional staff ng Police Regional Office 1 o PRO1. Ang Pangasinan PPO ay nakibahagi sa diskusyon patungkol sa operational directions, pag-assess sa overall peace and order situation, ang pagpapalakas sa coordination bilang suporta sa kasalukuyang law enforcement activities, at ito ay platform naman para i-assess ang current crime trends, i-review ang significant incidents at ang comparative crime statistics kasama na accomplishments ng police units sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Samantala, ipinahayag ni Police Colonel Arbel Merculio ang maigting na commitment ng Pangasinan Police Provincial Office sa pagpapalakas ng interagency coordination. Arestado sa kinasang search warrant ang isang high-value personality na kilalang rap artist at social media influencer sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan kahapon ng umaga, Biyernes. Ito ay sinagawa ng pinagsamang operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Pangasinan Provincial Office, PDEA Enforcement Agency Pangasinan Provincial Office at PDEA Seaport Interdiction Unit, Police Regional Office 1 Regional Drug Enforcement Unit, Pangasinan Police Provincial Office, Police Provincial Drug Enforcement Team at PNP Drug Enforcement Group Special Operations at ng Santa Barbara Police Station. Sinagawa operation dakong alas 7:52 ng umaga sa Villa Santa Barbara, Barangay Minion West, Santa Barbara, kung saan nasamsam ng otoridad ang iligal na droga at mga paraphernalia sa tirahan ng suspect. Tinatayang 100 grams ng marijuana kus, 28 grams ng marijuana vape at glass tube na may lamang marijuana kus. Tinatayang abot sa 300,000 ang halaga ng manakumpiskang illegal na droga. Kinumpiska rin ang timbangan, rolling papers, lighter indicating na nagpapakita ng suspect ay involved sa illegal possession at distribution ng dangerous drugs. Kinilala ni PDEA Regional Director Attorney Benjamin Gaspi ang arestadong suspect sa alias Paul na kilala rin sa bilang Hars, 29 anyos at residente ng nabanggit na barangay. Sa bayan ng Rosales, maagang ipinagdiwang ng munisipyo ang National Oral Health Month sa pamamagitan ng isang poster-making contest bilang panimula sa nalalapit na 1 milyong sipilyo Luzon Kick-Off Ceremony na pangungunahan ng LGU Rosales, Colgate Philippines, Philippine Dental Association, Department of Health National Association of Dentists at ang PDA Pangasinan Chapter. Sa pamamagitan ng poster-making contest na ipapahayag ng kabataan ang kanilang kaalaman, kamalayan at malikhaing pananaw tungkol sa kahalagahan ng wastong pangangalaga sa kalusugan ng ngipin at bibig. Sa darating na Pebrero 20, gaganapin naman ang ika-12 Oral Health Fair, tampok ng mga makukulay na float, isang masiglang dental cheering contest at ang Search for the Next Batang Bibo 2026. Layunin ng mga gawaing ito na higit pang palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa oral health sa pamamagitan ng masaya, interaktibo at makahulugang mga aktibidad para sa mga kabataan. Pinalakas ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Council ang kahandaan ng lalawigan sa mga panganib sa lindol at tsunami. Sa first quarter meeting na ginanap noong January 30 sa PDRMO compound sa Lingayen, tinalakay ng mga miyembro ng konseho ang mga update sa mga hakbang sa paghahanda sa lindol at iba pang mga kalamidad, inventaryo ng asset at mapagkukunan, seguridad sa pagkain at kapakanan ng hayop. Binigyan din ng pulong ang kinakailangang pag-apura ng pag-update ng Provincial Earthquake at Tsunami Contingency Plan upang may ayon na may estratehiya sa kasalukuyang mga panganib at matiyak ang magkakaugnay epektibong pagtugon.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na gyera sa pagitan ng nagdidepensang San Miguel at TNT Tropang 5G. Tabla sa 2-2 sa kanilang Best of 7 Championship Series, pag-aagawan ng Beermen at Tropang 5G ang krusyal na 3-2 lead mamayang alas 7:30 ng gabi sa Game 5 ng Season 50 PBA Philippine Cup Finals sa Inaris Center sa Antipolo City. Samantala sa volleyball, ang Creamline pa rin ang katatakutan na sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na magsisimula bukas sa PhilOil Center sa San Juan City. Nagbalikan na kasi sa Cool Smashers sina 8-time league best setter Gia de Guzman at dating PVL MVP Bernadette Pons. Naging abala si de Guzman sa Alas Pilipinas bilang team captain habang nakatuwang ni Pons naman si Cici Rondina ng Chocomucho sa pagkupo sa kauna-unahang beach volleyball gold medal ng bansa sa nakaraang 33rd Southeast Asian Games na ginanap sa bansang Thailand. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin si Ka Edwin Inang sa technical side. Ang oras po natin ganap ng alas 5:27. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Na
Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw. Oras po natin ganap ng alas 5:32. Napagod akong umabol. Hindi ko kasi hinahabol lang. Yung feeling ko lang naghahabol ako. Itong ka-idol na to. Andun ako, bigla niyang tawag nito? Piplay. Hindi, siyempre sa isip ko, tumatakbo ako. Pero hindi naman. Pero hindi pa nagmamadali ako. Kaya nakakapagod pala yun. Hindi naman ako tumakbo literal. Pero sa isip ko, tumatakbo ako. Napagod ako. Mga kaibigan, oras na po natin. Alas 5:33 na po sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantan, Iparagiren. At Susan Valdesiada, huling araw na po ng buwan ng January at papasok na tayo sa buwan ng mga puso. Buwan ng mga puso. Ayan, patapos na. Bilis, ang buwan ng Enero, pero ito yung mga katanungan patungkol sa barangay and SK elections. Nung pa pala nag-umpisa, yung voter registration, October 20, 2025, hanggang May 18, 2026. Ayan po ay para sa application para sa registration ng mga first-time voters, transfer, local to local, reactivation, change of name o kaya correction of entries, inclusion o kaya reinstatement. Di ba pareho yun sa reactivation? At transfer, ito naman yung mula sa foreign service, so mula sa labas ng bansa pabalik sa lokal, updating ng records para naman sa persons with disabilities, senior citizens at mga miyembro ng indigenous peoples o kaya IPs o kaya indigenous cultural communities o ICCs at iba pang miyembro ng vulnerable sectors. September 28 to October 5 yan yung filing ng certificates of candidacy. Kailan? Ulitin. September 28 hanggang October 5. September 28 to October 21 naman, bawal pa mga kampanya. Officially. Officially kasi unofficial, matagal na sila. Mga pasimple. October 3 hanggang November 9, 2026, yan na po yung election period at saka yung gun ban. And official na pag-uumpisa naman o campaign period, October 22 hanggang 31. At ang election, pagkatapos ng mga pista ng patay, November 2, election day. Grabe, Oo. So, maraming hindi, aagahan nila yung pagpunta sa sementeryo kasi Hindi. ayaw nilang maging absent sa November 1. Hindi. Eve of election day. Ang narinig ko, usapan nila doon sila magkita-kita sa sementeryo. Para kakaiba naman. Para hindi Simplihan naman. alata. Kasi sabi, kapag hindi mo binoto, diyan ka mapupunta. November 2 po ang election day. sa susunod na pista ng patay, nandiyan ka na. Kanto. Mukhang maraming hindi makakaboto nito. Oo, yung mga uuwi. Hindi, mas marami. Kasi uuwi sila.
Para pero kumbutante sila dun sa pinanggalingan nila. Ayun lang. Sa sambutan day unsupet na labi na November 1. Yun pa lang yung kasayahan. Ay, hindi. Kasi sa Manila, kung mga gagali sa Manila, wala nun. Malungkot sa Manila. Sa probinsya lang masaya. Kaya nga, kumbutante sila sa Manila. Sa probinsya mag-uumpisa lang. Sambutan day, para barangay lang naman yan, kanda. Ang gapi masyadon kiyan. Pero yun po, mga kaibigan, November 2, yung election day, at saka dire-diretso ang voter registration sa mga COMELEC offices, municipal and city, mula pa pala noong October 20. Hanggang May 18 yan. Huwag nyo nang antayin ang first week ng May. Mamaya wala na kayong oras. Kasi di ba nung mga nakaraan, ang dami na nagplano na reactivate yung kanilang registration o kaya yung transfer hanggang sa naubusan sila ng araw. Eto na naman, election na naman po. Ayan. So, pero yung mga barangay officials, meron ng kanya-kanya na sila ng diskarte. Meron relax pa. Meron yung mga may pera, relax lang. Oo. Kasi alam na nila, pera lang katapat. Alam na nila kung anong gagawin nila. Oo. Ngayon, iba na talaga ngayon ng eleksyon kapag sinabi mong, wala naman ginawa yan. Pero may pera yan, pero mananalo pa rin yan. Parang gano'n. Isa naman, mas trabaho ng trabaho, or mas kinamagaling, wala siyang pera, teka, sige. Wala siyang pang last minute. Oo, pero kayod naman siya ng kampanya. Yun. Meron naman gano'n nakakapasok pa rin. Pag nakikita naman talaga nilang masuot, tapos masuot niya mang kampanya. Yung iba kasi kapag alam nilang malakas na, nagre-relax sila. Yun yung mga baguhan. Hindi nila alam na kapag election ng ganyan, hindi tinitingnan hindi tinitingnan kung ano yung nagawa niya, kung ano yung gagawin niya. Kung hindi tinitingnan kung ano yung laman ng bulsa niya. Ay, aray ko, sakit na. Di ba? Sakit yung election ngayon. Ilang taon na yung parang napakbigat para sa mga lalo na sa mga deserving na mahalal. Dahil gaano man yung galing nila, yung sipag nila pag sila ay incumbent o kaya as a private person, alam naman na matulungin at saka kumbaga maaasahan. Pero pagdating ng election, lalo na yung last night ng passion, patay o kaya buhay. Passion nila talaga yung public service, yung pagtulong. Pero yun, tinatanggal pati yung pagmamahal nila sa public service dahil sa kawalan nila ng pera. Yung mga walang pera naman, kuminsan, yun, siyempre, makakaimis nila, gano'n mangitirira, gano'n na naupot ni bulsadak. Kasumpal to, binayaran ta kamot, parang gano'n, di ba? Wala naman akong utang na loob sa'yo kasi bayad ka. Anong gano'n? Kailan kaya matitigil itong ganitong ganitong sistema? Palala ng palala. Pero dito sa Dagupan, sinimulan ng di ba, Camp Lim, yung hindi talaga sila namigay. Pero natalo sila. Pero ang nila, proud sila na hindi sila namigay. Yan, hindi sila nagmudmud. Kaya nag-aabang sabi nga ng malapit na ng election 2028. Mabilis na yan Bilis 2026 pa lang, 2028 ng pag-uusapan. Oo, kasi pagkatapos ng 26, 27 na, campaign na. Oo, kasi unofficial. Kasi January na, tapos February, March, April, May, June, July, tapos September na bigla. Oo, 2027 na. Ang bilis kasi hindi natin namamalayan, tapos na yung isang buwan, tapos na yung isang taon, at nadadagdagan yung edad natin. Ang dami nagtatanong, may tatakbo pa ba sa Dagupan? Parang ganun Never naman dito sa Dagupan, never naman na nagkaroon ng post na yung tumakbong mayor. Meron at meron, lalo na presidential elections yan. Ayan, kanya naman inaantabayanan kung supa kasi unlasa presidentiable na challenge kay Vice President Sara Duterte. Sabi po natin, challenge kasi nakikita naman na yung pagtakbo ni Vice President Sara sa susunod na presidential election. At saka mini-maintain ng kanyang mga supporters yung kasi, hindi ba, kapag parang yung nangyari kay Binay noon, bago pa lang ang grabe ang demolition. So, grabe rin naman ang demolition kay BP Sara, pero hindi nila talaga ma-demolish. Ayan.
So, usapin ng mga kandidata sa Mangaldan, opisyal ng ipipresenta o pinangalanan yung candidates para sa Miss Gay Pindang Mangaldan. Oh, yung Miss Gay. Ito yung masaya. Gusto kong panoorin to, pero hindi pa ako nakapanood ng actual. Sa TV lang. Nakapanood ako ng aktual dito sa Dagupan. Before pandemic yun several years before pandemic. Ay, yung napanood ko, sobrang haba. Sobrang haba na inabot ng madaling araw. Pagod na yung mga candidates. Pagod na. Oras na? Alas 4 na, hindi po exaggeration yun na. Alas Bakit? 4 na, hindi pa tapos. Ang daming in between. Nilalagyan pa nila ng intermission kasi. Tapos ang dami pang, kumbaga sa 25, merong, ang daming tap-tap. Tap-tap na. Ay, pagod na sila. Pati yung mga nanonood, aburido sila. Pero pag yung Miss Gay, open naman po kasi yan. So, meron po yung mga kandidata na talagang masipag silang mag-scout kung saan sila pwedeng makipag-compete. Ako gusto ko yung Miss Gay, lalo na kapag pinapakilala nila yung sarili nila. Yung, akala mo ganyan, tapos, naman pala yung galing. Basta gagaling nila. Iba yung talent nitong ng mga gay. Yung mga bakla na tinatawag. Kumisa na-hesitant ako magtawag sa kanila ng bakla, baka ma-offend sila. Pero iba naman ang tawag naman sa kanila, box. So, bakla, uli ka na. Okay lang naman sa kanila. Yung iba, ayaw din nilang patawag na na Miss. Hindi, Mr. Kamua. Hindi, Mr. nga sila. Yung iba kasi, tawagin mo akong Miss. Oo, kaya nga. Bakla. Di ba yung tinawag na Sir? Sir. Nagalit? Biglang ma'am daw siya. So, at saka makikita mo kung sino yung, in a way, ma-distinguish mo kung mayroong mga participants na first-timer, na local, sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan. Kasi yan, kanya-kanyang sariling gastos po nila yan. Pero yun nga, kung minsan meron silang grupo, magkakakilala sila, nagkikita-kita sa mga gay beauty pageant. Alam na nila, sila mismo, yung naglalaban-laban, kung minsan nagpapalitan lang sila ng swertihan ba? Parang ganon, kung sino yung mananalo sa kanila. Kung sa search for yung mga miss, may mga areas o may mga instances na kukonte yung sumasali. Meron yung mga bayan na hirap silang ma-meet yung kanilang minimum number of candidates. Pero pag Miss Gay, madali. Madami sila. Oo. Madami sila. Pero sunod-sunod na po yung mga festivals. Itong search ng mga itong search ng pagandahan. Ayan. So, search ng pagandahan. So, ang Limgas na Pangasinan screening dates Feb 21 at saka 22. Malapit na yun. 2 araw lang. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Madali dito sa Limgas kasi meron na silang, kumbaga captured na nila lahat ng mga miss. Hindi lang yon, may mga official candidates na yung mga bayan at saka lungsod kasi sinudod na nila yung yun nga yun. Sa beauty pageant nila, yung 5'4" na minimum height. Yun nga yun, captured na nga nila lahat ng mga miss sa bawat yung mga beauty queen sa bawat bawat bayan ng ng lalawigan ng Pangasinan. At ito nga, sa 21 and 22 ang screening dates malapit na. Dahil kasi malapit na rin ang Limgas na Dayat. Tama ba? Oo. Limgas na Dayat. Ito, Limgas na Pangasinan. Limgas na Pangasinan. Ayan, palagay ko sa magpapalit tayo ng kalendaryo. Sa susunod na linggo, sa 2, baka ipipresenta na rin yung 20 candidates sa ng Miss 100 Islands naman. Yan, napakaraming pinagpilian hanggang sa 27 na sila. Pero nabawas-bawasan pa rin itong 27 na to hanggang na-trim down sila at 20 na lang yung yung Miss 100 Islands North at Central Luzon 2026. Okay.
Mamaya nga pala, ipaparinig natin yung yung naudlot, yung bahagi pa rin po ng interview natin kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ready na, ka-Edwin, pero mamaya pa. Ay, hindi raw niya mahanap. Taka. O, sige, mga kaibigan, si Aaron Liwa yung maghahanap. Oras po natin, 5:46. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Okay mga kaibigan, meron pa tayong 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. At yun nga, bago natin iparinig yung ating interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Good morning muna kina Ariel Awanan Bandong, Tristan Wyatt Gulay, si Jerica Oviedo, Tony Ramos. Hi, Tony! Yung yung sabi mong petsa sa akin, iba-iba naman yung petsa. Ano gulo? Iba-iba yung petsa. May binigay kang petsa sa akin, iba-iba naman yung naririnig ko. So, ano ba talaga? Ayan. At taka muna, Sis Grace Matro. Ayan, good morning. Pero, at belated happy birthday o happy birthday kay Kuya Alex Duque. Kuya Alex Duque, happy birthday. At ganun din kay Madam Letty Ursua. Ayan, happy birthday rin po. At good morning kay General Harris Fama. General Harris Fama, kay Engineer Ogie Ventanilla at kay Ma'am Linda Ventanilla. Magandang umaga. At saka yung mga ladies ni Manang Celia Lim. Oo, sina Aida at saka si Aida, si Fe at saka si Lorna. Ayan na, 10 tanong kayo magkakasama, di mo pa memorize yung pangalan. At syempre, kay na rin, sama na rin natin si Atchikori Aquino at Kuya Marjan sa Tabang, si Mama Tain Tropa. Ayan, at saka si Councilor Dada Reyna. Pero mga kaibigan, yung nga palang natin dito, yung butika sa radyo, tuloy-tuloy pa rin po. So yung mga nangangailangan po ng gamot, punta lang po kayo dito, hanapin po ninyo yung aming mga pharmacies, sina Edwin Inong, si Richard Olanda at saka si Randy Castello. Okay. So yung bahagi nung interview kay Vice Governor Mark Lambino nung Lunes,
ay una yung tungkol doon sa kanyang ordinansa, proposed ordinance, patungkol naman sa pagpapatayo ng mga centers para sa mga children with special needs. Ito po bahagi, siyempre ibang topic na to, ibang issue. Pero try nga natin kung maipi-play dito ka Aaron Edwin sa ating Bluetooth. Meron lang mga pipindutin pero ayan. Good morning sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Mayombo. Na imbang nabigat kanyayo apo kay Kap Kurameng. Magandang umaga po. Okay, try natin i-play. Play. Nagsimula na po yung proseso na yan. So, the IRP is already being drafted, the inventory, the listing, pwede na pong simulan yung procurement para po sa printing ng mga resibo, etc. So, gumagalaw na po yan. And together, of course, with the publication. Yung ginagawa ninyong pag-iikot ni Governor about doon sa incentive or amelioration sa mga CBOs, may approve budget ng probinsya. Yung binibigay po na amelioration, yan po yung annual na amelioration or assistance na binibigay po natin sa ating mga CBOs. Na-approve pa po yan, that's from the 2025 budget last year pa. So, ngayon po, tina-turn over sa ating mga CBOs, so binibigay po. So, yung pera CBO? 1,000 per head sa CBOs. Mga ilan lahat? Quarter estimate. Annual po yun based dun sa guidelines. It's an annual program. Ano po yung isang tanong? Ilan lahat? Approximately a little less than 25,000. Mas marami pa sa BHW? Ang BHW po is nasa mga 12 to 13,000. May isang tanong si Kuya Raul kanina tungkol sa security. Security. Speaking of prank calls and bomb threats at saka nag-enhance pang time to level up sa security and safety dito sa Capitol Compound. Well, if I may quote na lang po siguro yung report ng PNP dun sa fourth quarter ng PPOC tsaka PADAC report. The province of Pangasinan has always been generally peaceful, ang peace and order situation natin. Sa provincial capital, awa po ng Diyos, although there have been some incidences of crimes that were, well, not conducted here, pero like what happened dun sa Lingayen Baywalk, pero doon po ginawa yung pag-dispose nung etc. But there are no crimes directly, especially yung mga heinous or crimes na nangyayari po sa Capitol Complex or even in the different government facilities. So the province of Pangasinan is generally safe peace and order situation. Of course, there will always be isolated incidences of crime, but to raise the alarm and say na kailangan ng mas additional na security, I don't think there's a need because our PNP is doing their job here in the province. We like to commend our provincial director for that. And internal security din po ng provincial government ay umaandad din naman po, so maayos din naman po. Siyempre, yung vigilance din po ng ating mga kababayan na maingat din naman po tayo at sinisigurado po na walang mga karumalduman na krimen na nangyayari dito po sa lalawigan ng Pangasinan. What about additional CCTV, sir, or mobile patrol? I think the PNP just recently acquired about, was it a dozen last December, yung dinonate sa kanila. So, tumataas naman po yung augmentation ng resources ng ating Pangasinan PPPO. So, that's a mandate of the national government through the DILG. So, sa ngayon, wala rin naman po kaming naririnig or nare-receive pa naman po request from the local leadership of the PNP here in the province for additional augmentation. Thank you. Okay, mga kaibigan, yan po si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. At may nabanggit po doon patungkol sa security. Ayan, yung mga bomb threat, etc. Nung isang araw nagkaroon ng ganitong insidente, bomb threat, doon sa bayan ng Posorubio. Ayan yung mga magtatawag o kaya text na merong ganito. Doon sa isang bahagi ng, usually, ang binabanggit nila paaralan. Doon sa bayan ng Posorubio, ang binanggit kung sino man yung mga siraulo, ay yung Palguyod National High School, 2 school, at yung Benigno V. Aldana National High School. Pero napatunayan namang walang katotohanan
base sa isinagawang investigasyon ng PNP, EOD K9 Group at ng PNP Poso Rubio. Yung padlikatan day distorbo, napanervyos day tutuo. Tsaka ang target nila mga schools, bakit kaya? Oo, kasi doon maraming mga estudyante. Meron naman pag kolehiyo sinasabi nila, ay kasi malapit ng exam. Gabay na postpone sa exam. Pero yun nga, alinsunod sa Presidential Decree number 1727, ang sino man, kapag kayo nahuli, ang sino mang mapapatunayang nagkalat ng maling impormasyon o kaya nagbibitiw ng huwad na banta ng bomba ay maring makulong ng 5 taon. Kanya naman sa mga airport, hindi pwede yung joke ng tungkol sa bomba. Dahil agad-agad ay kukunin po kayo at hindi na kayo pasasakayin. Sana may masampulan ng mahuli kasi parang ang dami ng bomb threat yan, pero bakit kaya hindi nila hindi nila matrace yung mga gumagawa ng ganyan. Nakailan na di ba? Ang dami na. Sa Alaminos, pati yata City Hall, din kasama rin doon sa Frinank nila na merong bomba. Pero yun naman, siyempre hindi mo naman pwedeng ipagwalang bahala yung mga ganyan. So, tinitreat pa nila yan na totoo lahat, kahit na alam na nila siguro kung minsan na frank lang. Pero mas maigi yung magkaroon ng investigation, magkaroon ng, ikutin nila ng kapilusan, members ng EOD, yung mga areas na sinasabi, and kung minsan sinasali na nila buong paaralan. So, just imagine yung distorbo, pero mas maigi na yung kahit na na-distorbo, magagawa ng PNP kung ano yung dapat na investigation. Kasi kung totoo nga, di ang daming masasaktan din naman. Okay, Madam Rose, good morning. Yung may impagawa, mabayag ladluganan ko. Ganun Kapigyan nyo laon. Si Madam Ganda rin. Tagal na nakisakay nung kanyang grocery. Kanyang grocery. Tagal na rin dun sa sasakyan ko. Yun yung mga pasahero ko. Ayan, sige, hatid ko na lang siguro. Mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ayan, Sabado ngayon. Anong ulam natin ngayon mamaya? Masarap magluto ngayon. Ngayon, masarap. Parang ngayon lang, Ito araw ng paglalaba. Araw-araw masarap. Masarap kumain. Araw ng paglalaba. Ayan, general cleaning para sa mga nanay na shout out po, Madam Susan and Madam Liway sa Mangin. Good morning sa lahat ng mga taga-Mangin, kay Nilda Peralta at saka kay Omega Masaoy. Yon. Tsaka siyempre good morning, Omega. Kay Kapitan Kayabyab. Yan. Ayan. At saka yung pamilya ng aking kaibigan, pamilya Mara, dyan sa Mangin. And speaking about Mangin, good morning din kay Kuya Reefer Ortalesa. Oo nga pala. Ayan. Mangin. At ulitin natin ito, si Nelda Peralta. Good morning po sa lahat ng taga-Mangin. Siyempre, batiin na rin natin yung mga kapitbahay niya dyan sa Tabang, si Barangay Captain MJ o Mark Gomez. At saka si Marvin, yung kanilang masipag na admin. At saka siyempre, lahat na dyan sa Tabang, lalong-lalo na yung ating kaibigan dyan. Sigurado malapit nang mamunga rin yung kanyang mga mangga. Malapit na tayong pumunta doon. Oo. Ayan. Ipahabol ko lang to mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ngayong araw ng Sabado, merong power interruption. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang affected areas ay bahagi lang ng Lingayen sa Baay, bahagi ng Baay, bahagi ng Kibaol, Balokok, Dumalandan, Istansa, Malimpok, Balangubong, Kapandanan at saka Sabangan. At yung isang schedule naman 8 a.m. to 8:05 a.m. 5 minutes, then 4 mula kaninang tapos na yan. Ilang bahagi ng Lingayen, tinatawag na affected sole use, so mga very specific maliliit na lugar dyan sa Lingayen. And then, bahagi ng Bugalyon sa Barangay Pangaskasan at Kabayawasan. Mula sa Sinpelco. Ayan, Kuya Benjitan, good morning din at saka advance happy birthday. Yun. Ayan, good morning. Ganun din kay Ate Mel at kay Khalil. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan I. Paragire. Happy weekend. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat.
Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.